Mabuhay ang Lupasag Empire. At mabuhay ang Divine Government. Mega love, love shout out. Mga kaibigan, at a blessed day. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. At muli pong narito para ibahagi ang napakahalagang mensahe ng ating beloved Princess Siti Halima. Usap-usapan ngayon ang sensitibong kalusugan ni BBM, ang caretaker president ng ating bansa. Ano kaya kung mawala na siya? Sino ang papalit sa kanya? Ang katanungan na sinagot ng ating beloved Princess Siti Halima, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Edrelan Marcos Sr. Ang siyang may karapatang humalili kay BBM at wala ng iba. Dahil hindi naman naamiyendahan ang 1987 Constitution. Ang ating Pangulong Fem ang natatangi at karapat-dapat para pamunuhan ang ating bansa. Ang ating kasalukuyang panahon ay naging masalimuot dahil sa kasamaan ng mga korap at ganid na mga politiko. Padagdag pa sakit pa ang mga claimants. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang ating mundo at ang mga leader ng iba't ibang bansa ay pinamumunuan ng mga bloodlines ng Illuminati o mga reptilians, ang mga demonic entities, ang mga puppet ni Lucifer. Huwag po mawalan ng pag-asa dahil narito na ang mga The Chosen Ones, ang ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Haring Mamay Abdurrahman, ang bloodline ng ating Pangulong Fem at beloved Ama Ali. Para isaayos ang lahat at puksahain na ang labis na kasamaan ng mga politiko. Winika ng ating beloved Princess Siti na panahon na ng cleansing o paglilinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, magandang gabi, na yung pangarabi iyo amin, mayong gabi sa ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kapatid sa ang sulok man ng mundo. Good morning, good evening, good afternoon. So today is April 10, 2026. So sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood at makasama sa misyon, marami ang naguguluhan at marami ang nagugulanta ngayon sa nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero ito, panahon na ng paglilinis, paglilitis at pagwawalis para maisakatuparan ang programa ng Diyos ng Allah para sa atin. So, sa lahat ng maagam-agam, lalong-lalo na ang mga claimants, mga caretaker sa ating gobyerno, from president down to barangay. Marami ang mga talagang pasaway, ayaw maniwala sa misyon. Sa bagkos na tulungan ang ating mahal na Reyna, mahal na hari, at ganun din si Apo Lakay para maisakatuparan na ang matagal na programa ng Diyos ng Allah, sila pa ang nagpahirap. Pero ito lang ang masasabi ko, whatever happened sa kasalukuyan na caretaker president ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., wala ni isa o hindi pwedeng palitan or halilihan, lalong-lalo na ang Vice President. Kasi wala na otoridad ang mga politiko. Pinahiram lang yan. So, sa ating mga kapatid, alam ko, marami ang nawawalan ng pag-asa. Pero itong panahon natin ngayon, ang pagwawalis, sumunod man sila o hindi, tapos na. Naipadala na natin ang letter of instruction sa buong mundo. Ganon din ang ating decree at saka yung final judgment. At nakiusap ang mga world leaders for the final signatory or sa sinasabi natin na treaty para magbayad na sila sa kanilang 4% kasi hindi ni isang mga nasyon na binanggit sa 193 plus 2 countries ay hindi makapagbayad ng utang. So, 4%, inahanda na po natin, hindi lang ang mga korporasyon natin, kundi saan ilalagak ang mga utang o ang bayad ng mga iba't ibang nasyon. So,
lahat, wala na tayong, kumbaga nga, dapat pangambahan or yung nagdadalawang isip. Kasi sa ngayon, panahon ng Divino Gobyerno, wala ni isa na makakahadlang dahil ito programa ng Diyos ng Allah. So sa lahat ng mga nanonood at makakarating or manood sa live na ito, huwag nyo nang pangarapin at ipangalandakan na may Sara Duterte or sinong politiko ang hahalili kung sakaling mawala ang presidente. Dahil buhay si Apo-Lakay. Buhay na buhay ang ating nag-iisang Apo-Lakay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Siya pa rin ang presidente mula noon hanggang ngayon. Kaya nga, buong mundo nayanig sa letter of instruction. Ang letter of instruction, hawak natin. Yan ang ibinigay ng Apo-Lakay natin para sa ating mahal na Rina. Selyado, dokumentado. Pangalan ng nag-iisang Rina, Queen Elizabeth III, Jusimulan, ang ating inang Reyna. So, ganun din ang final judgment na dito na yanig kahit si Trump mismo nakiusap, magbabayad sila dahil lahat tayo. Kaya nga ito paalala sa lahat ng mga naniningil ng gigipit dahil nga nakatulong sila sa misyon. Ito lang ang tandaan nyo. Kahit hindi pa isinilang, may utang sa soberenya. Kaya halos buhay natin, wala tayong masasabing meron tayong ipagmamalaki at ipagyayabang at karapatan na siraan ang ating mahal na Reyna. So ito ipaparinig ko ang boses ng ating mahal na Reyna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayo ngayon, April 10, 2026. 9 o'clock, I instructed Siti Halima to deliver this. No, because I know that even if I go on live, so the enemy would like to block and everything, although some of them is being disseminated to the different parts of the world. It is already done deal that no one can dispute, refute, contest ng ating letter of instruction 0002. Lahat po ito ay naipadala sa buong mundo. At ang mandate, the sovereign mandate, is also sent all over the 195 countries all over the world. Much more so, the final judgment. So three valid documents is already being held by the different head of states and their central banks and all the prime banks of the world. As the Committee 300 from the chairman, from Queen Mama, and now being held again by our President Ferdinand Edralin Marcos Sr., so we are trying to remind all over the globe that it's time to pay back their debts. Magbabayad mismo ang Pilipinas. BBM has no right to loan to the World Bank USA because it is stipulated in the letter of instruction 0002 that it has been returned, transferred to the rightful owner. Magbasa po kayo. Now, the situation right now is very volatile. Mapanganib. Dahil akala ng politiko, mamumuno pa rin sila. The revolutionary government, nung inagaw ninyo ang gobyerno mula sa pamumuno ng President Ferdinand Edralin Marcos Sr., ay hanggang ngayon, intact, hindi na amyenda ang konstitusyon.
the highest law form of law in the land is the Constitution, but it is being powered, naka-umbrella ang divine law, ang humanitarian law. So therefore, as the Queen, I am giving you the final instruction. Whatever happens to the President caretaker, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., it has nothing to do with any, but it is the divine will. Hindi pwede mag-succeed si Sara Duterte. That is the mandate. That is the final. No one. Because you are only caretaker government. Kung sino ang dapat nararapat at ibalik ang tunay na pamumuno ni Ferdinand Idolin Marcos Sr. dahil yan ang may karapatan, yan ang may mandamos, yan ang may kontrol ng lahat ng kaperahan sa buong mundo na pinalaki ng mga lolo. The spiritual divine council of this global earth is intact. The council of the Lemurians is intact. Hindi ang mga nagpipresenta na mga sila ang Diyos sa lupa, na sila yung mga may karapatan. It is also said in the Bible that many will claim, that many prophets will rise, but they are all false. Lahat iyan na nagpapakita na sila ang hari at reyna, lahat po yan ay sinasala at pugot ang ulo kapag hindi natigil dahil tinapos ko na ang aking patutuo sa buong mundo. It is already designed by the heaven, the earth, and below the earth that the Queen rise into this atrosphere, hemisphere, galactic, name it, sabihin nyo ng baliw. Pero God Himself will reign again in this land of promise. No one can contest, no one can dispute, no one can say ang parliamentary magbabayad ang packager General Galvez o papro ninyo will not be there. Because you are the claimant itself. Ikaw ang babalikat ng kasalanan ng ginawa mula sa EDSA 1986. Hindi kayo at hindi ang Duterte at walang makakakuha dahil tinapos na ang lahat na ito. The World Bank ownership belongs to the Philippines but wala kayo karapatan. Ngayon, maniningil na ng 4% ng utang. Isasama ko kayo, bawat Pilipino, dahil kayo may utang. Kahit bagong pinanganak, may utang sa pamilya ng Lupasug Empire. Hindi kayo naniwala. Hindi niyo ako pinakinggan. So ngayon, kamatayan ang hatol sa lahat ng pumatay mula Sabah Standoff, Zamboanga Standoff, 44 Sapmen Sacrifice, Marawi Siege, Ligwasan Standoff. Lahat pinapapatay nyo. Yung patay binubuhay ninyo. Papatayin ko rin kayo. Lalo na yung Pax Mangudadado na nag-umpisa, na nagdala ng pistok sa Malaysia. Ngayon ikaw, mga OPAP, na pader ng parliamentary, hindi ko na minimension yung taga-Sulu. Kasi alam ko na nakikita nyo na ang mata ko na hindi ni minsan nagsinungaling ako. Mamamatay man ang mga head of states, kayong mga sovereign citizenry, may utang pa rin. Kaya nga kayo binigyan ng 50 kataon. Nag-end na noong 2013. Itong panahon na ito, nag-rule ang
certificatory form of government na hindi nyo alam, gumagalaw pa rin ako. Kahit anong mangyari, itinaguyod ko, luha, sipon, nagtatalop para lang maprotektahan kayo. Pero kayong mga suwail na mga anak, lahat kayo nagsasabi na kayo, hindi nyo lang man nakatiting nakuha ang katalinuhan ng Diyos Ama na binigay sa pamamagitan ng Queen of Magdilindo, the Queen of the Southeast Asia, the Queen of Lupasog. Ilabas nyo na ang lahat ninyong papel dahil isa-isahin na kayo dahil ito ang sinabi, ang paglilinis, inumpisahan na iyan. Ang pagsasala ay ginawa na iyan. Sino pa kayo natatayo para harangin ang divino gobyerno ay mananagot sa sovereign niya. Lahat ng kumuha ng pera ng 22.8 million, Radjanet, Ismelia Valdibarona, hindi po kami grupo. Ginamit kanila kasi akala nyo napakatanga ng Queen. Ang hindi nyo alam, pinasukan ko kayo. Lahat kayo mga espirikitik, pinasukan ko kayo. Pinahin nyo yung mga anak ninyo. Pero walang anak si Queen na suwail at walang mga lolo na suwail. Tandaan nyo po iyan. Hustisya ng Diyos, hustisya ang igagawan sa iyo. The Queen of Justice will reign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, narinig po natin ang ating mahal na Rina. The final order, yan ang yumanig sa buong mundo. Na ngayon, inaayos natin para malagakan kung saan ilalagay ang kanilang 4%. Kasi yan lang ang kaya nilang maibalik. Dahil kung hindi sila sumunod sa Queen of Finance, Queen of Universal Magnum, lahat may babalik sa soberenya. Dahil lahat mula kalupaan at mga korporasyon ay isinanla at kinulateral nila sa World Bank mula 1935 hanggang ngayon. Kaya nga, caretaker government of the Philippine Islands, lahat ng mga politiko, maghugas kamay man kayo ngayon, pero mananagot kayo sa soberenya. Dahil pinahirapan nyo ang mga mamamayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo ang nag-aantay na ang kayamanan, ang wealth for humanity na matagal na sana para sa taong ay hindi natamasa. Kundi iilan lang na mga mayayaman, mga elitista, mga politiko, mga oportunista, yan ang nagpakasasa. Kaya, ngayon, panahon ng paglilitis, divine monarchy, divine government is implemented. So, konting tiis, mga kaibigan, dahil linilinis natin, kasi hindi dapat natin mahaluan ng kademonyuhan. Lalong-lalo na po ang masakim at gahaman sa kapangyarihan. So, panawagan sa lahat ng mga politiko, ayosin nyo na. Kilalanin nyo ang nag-iisang Pangulo, buhay si Apulacay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Gustuhin nyo man o hindi, mananaig ang Divino Gobyerno, ang hostisya ng kalangitan, dahil ito programa para sa sanlibutan. Malinaw na nakasaad sa letter of instruction na ibalik ang lahat, ang kayamanan, ang lahat ng mga accounts na ibalik na. Marami ang nagtatawa, shutdown, inaakusuhan ng mga scammer. Ano bang nangyayari ngayon? Ang narinig nyo noon ang sinabi ng nag-iisang presidente, si Apulacay. Uunahin natin sila. Unti-unti na. Gustuhin man natin o hindi, mangyayari at mangyayari.
Demonetize ang fiat currency. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. 195 nation dapat sumunod. Dahil wala na silang magagawa. Dahil ang programa ng Diyos ng Allah ay may sasakatuparan sa lalong madaling panahon. Kunting panahon ang inaayos. Dahil ang deliberation at final na mga meeting ng mga world leaders kung saan ilalagak ang kanilang bayan o ang kanilang 4%. Kaya Philippine government and officials, pag-isipan niyong mabuti. Mawala man si BBM ni isang politiko o kahit si Sara, hindi pwedeng maupo dahil buhay si Apulakay. At mga kapatid, maghanda dahil ito, madugo dahil ayaw patalo ang mga kademonyong mga politiko. Dahil lahat ginagamit nila. Pero, ito programa ng Diyos. Kaya, huwag tayong mag-alala. Dahil talagang ito na ang panahon ng pagsasakatuparan ng matagal ng programa na para sa ating lahat. So, hindi lang po tayo magtatagal, ipapakita natin. Huwag tayong matakot. The Queen of Justice, ang Yumanig, ang nag-order, hindi lang kay Trump, kundi lahat ng mga world leaders para sumunod. Dahil ito, hindi laro, hindi pike, dahil mismo sila ang nakikiusap na ngayon dahil wala silang magawa. So sa lahat ng mga claimants, lahat ng mga nanakit, lalong-lalo na ang nanggigipit, tumawa kayo hanggat kaya nyo dahil nabibilang na ang oras, ang inyong mga kabulastugan. Malinaw na malinaw ang Divino Governo o Divine Government, the Divine Monarchialment, kung ano ang batas, yan ang ipatutupad. Walang anak, walang kamag-anak, walang asawa. Kaya ito linilinis para sa pag-umpisa at pagdaloy ng grasya para sa sanlibutan. So maraming salamat po sa inyong lahat at nawa pagdasal natin hanggang sa dulo, sama-sama tayo. Dahil marami pa rin ang namamangka sa dalawang ilog. Marami pa rin ang nagtatawa. Dahil nga, walang shutdown. Walang shutdown. Yan ang iniisip nila na isang just overnight. Pero hindi ito overnight o one night na sasabihin natin tapos ka agad. Dahil buong mundo ang inaayos. Hindi lang ang Amerika, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Iran, hindi lang ang China. Buong mundo ang nakikipag-usap ngayon. So, maging handa, whatever ang mangyari, ang Diyos, ang Allah, kapit tayo. Dasal para sa misyon, para kay Apulakay, para sa ating mahal na Rina at mahal na Hari, lalong-lalo na ang pagsasakatuparan ng programa ng Diyos, ng Allah. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid. God bless everyone. Masalam. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.